So, sa pagpapatuloy nga po ng impeachment ni Vice President Sara Duterte, napapansin nga po natin na parang wala na pong kumbaga hindi ka na masyado interesado na tapusin po yung impeachment. Kasi nga parang wala pong kalatoy-latoy po yung inilalagay na witness ng prosecution. At kahit po ang prosecution parang wala na rin pong ganang magtanong dito sa kanilang mga witness at parang ginagawa na lang libangan yung kumbaga parang propaganda na nga lang ang ginagawa rito ng mga prosecution dahil nga nararamdaman din nila na wala silang mapipiga sa mga witness at parang nakikipagkwentuhan na lang. So ito, panoorin po natin to naging obserbasyon po ni Atty. Salvador Panelo, yung dating nga pong presidential advisor ni Pangulong Duterte. At ano yung kanyang napapansin dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte kasi nga talagang yung in-expect po ng marami na magiging umaatikabo kasi po sinasabi ng prosecution, di ba, na magiging explosive nga daw po yung mga ilalabas po ng mga witness pero parang nangyayari nga po wala pong nangyayaring ganun. So parang lumalabas dito expectation versus reality. So ang realidad po rito mas lalo pong nababaon ng prosecution sa kanilang mga kabulustugan. So ito panoorin po natin itong naging reaksyon ni Atty. Salvador Panelo tungkol nga po dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Pero syempre bago ang lahat, kung hindi ka pa naka-follow o naka-subscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at ang follow button. Kung hindi ka pa naka-subscribe, at the same time po, palike and share na rin po. Wala naman pong bayad dyan. Kaya, pindot na. So, ito, panoorin po natin. Hello, attorney, ano pong masasabi niyo? What is your assessment? Ano bang napatunayan ng prosecution sa ginawang direct examination dun sa state auditor? Nakatulog yata ako eh. Hindi, alam mo ang punto ko, hindi ko maintindihan. Kasi kung ako ang abogado, papadismiss ko kagad yung Article 1. Why? Kasi nga di ba, paulit-ulit ko na sinasabi. Sabi ninyo, preliminary. Sabi nyo, hindi final yung finding nyo na may irregularity. Kung hindi pa pala final, why are we all here discussing and prosecuting Article 1 when there is no basis at? Wala kasing final decision pa yung COA. Exactly. So anong idinidemanda mo sa Vice President kung wala naman palang penal na irregularidad? Kasi sang-ayon sa inyo, ang finding nyo, non-compliant. So if it's not compliant, subject to review. Yung decision nyo, kasi nasabi nyo yung preliminary. Para sa depensa, hindi, compliant kami eh. Pero pinagpipilitan, hindi. Kasi ang interpretasyon nila, hindi kasama yon. O ang interpretasyon ng depensa, hindi naman kailangan eh. So madalit sabi, yung issue yon tatalakayin pa yan. Kaya nga may review. Pupunta ka sa commissioner on audit. Pag nanalo ka doon, nanalo prosecution, tatakbo ka na naman sa taas. Kung sa madalit sabi, bakit tayo nagbibista? Dapat itong Article 1, i-dismiss na yan. So dapat hintay muna natin yung final Exactly. decision ng COA dito sa lahat ng allegations. Kasi lumalabas, nag-appeal na pala eh. Yes. Oh, Nakabinbin pa. Sinasabi niya pa nga, under evaluation. Yes. Tapos paulit-ulit, hindi final. What are we doing here? And she even said naging compliant ang Huh? the witness also stated na compliant yung DepEd but open for na pwedeng i-reopen daw ulit yung ginawa nilang auditing kung may basis daw po. It only show na talagang hindi penal. You get the point? No? Di binabalidate mo lang yung sinasabi ko. And the style of the prosecution Nako, mabuti binanggit mo yan. Nabubuisit ako sa the kanya. acknowledgement receipt, stating all the names and the last names. Hindi lang yun. Alam mo, marami siya mga snide remarks. Meron Ah, siyang mga snide remarks dagdag na also. mga, may Superman pa siya, meron pa siyang salad. Alam mo, mahilig tong paporma pa. Kung ako ang presiding officer, kinontempt ko na matagal yan. Kung pakulong mo muna yan, saka na, pag na himas masa sa kanya, ibalik sa akin yan. Dapat ganun eh. Wala eh. Itong kaibigan mo, talagang malapit ko na ilagay sa sandwich. Diba? Nakuha niyo yung punto. Sabi ni Atty. Salvador Panelo, yung mga inilalabas po ng mga witness na taga-COA, lahat po yun, hindi pa yun final
executory pero hindi pa siya final. Subject for review pa, pwede pang i-appeal, di ba? May mga 180 days pang inaantay para sumagot si VP Sara. Alam niyo yun na lahat pwede pang i-contest. Yung pinakamadaling literal na salita. Parang sa pag nahuli ka nga, 'di ba, ng traffic violation. Kung sa tingin mo hindi karapat-dapat yung violation na ibinibigay sa iyo at hindi kumbaga nagtatalo yung dalawa, yung enforcer at yung motorista, ang sinasabi 'di ba ng traffic enforcer, yung nanghuli, i-contest mo na lang yan sa opisina para kung sakaling anong mangyari diyan, di at least doon maipapaliwanag ng mas maayos. So ganito rin po yung nangyayari rito sa impeachment ni VP Sara na yung mga iniharap nilang mga witness, yung mga dokumentong pinapakita nila, lahat po yun is subject for review, pwedeng i-appeal, hindi pa siya final and executory. Pwede siguro siyang final pero pwede siyang executory pero hindi pa siya final. So pwede pang iakyat yan sa pinakamataas na korte like sa Supreme Court kung talagang hindi magkakasundo kung paano ba yung tamang interpretasyon. Kasi tandaan po ninyo yung auditor dito sa COA, more on lang sila recommendation. Hindi po talaga sila yung nagsasabi ng kumbaga hindi sila yung judge. Hindi sila yung nagsasabi na mali yung ginawa po nito, kasuhan nyo na. Sila magbibigay lang sila ng recommendation na ito po, hindi nila napatupad to based on the Joint Circular. So, kung po, pwede lang warningan po muna namin sila. At the same time, kung hindi pa rin sumunod, notice of disallowance na. Ngayon, kung wala pa rin po, doon pa lang po papasok yung kanilang recommendation para sampahan nga ng kaso. Pero dito nga sa nangyayari rito sa impeachment ni VP Sara, hindi ganun yung nangyayari. So, ang lumalabas parang yung sa kanila yung recommendation, yun yung final verdict. Kaya nga rito si Escudero mismo ipinaliwanag na nga niya sa mga taga-COA na yung kanilang nagiging observation ay hindi pa po final. So ito, panoorin po natin yung paggisa ni Senator Chis Escudero dito sa witness po ng taga-COA na hindi na nga masyadong naintindihan yung procedure, nakikipagtalo pa, kaya rito napagalitan ni Chis Escudero. So ito, panoorin po natin. Before recognizing Senator Judge Soto, Attorney Wamil, just on the point of Senator Judge Marcos, to clarify, the decision of COA with respect to any appeal is final, is executory but not final even if it is appealed before the Supreme Court, correct? With respect to the obligation to restitute po, kahit magkaroon ng pendency ng petition for Attorney Wamil, listen to the question, please. Makinig ka muna kasi sa Unless a tanong. TRO is issued by the Supreme Court, it is executory but the decision is not yet final. Would that be correct? Yung decision po, final na, Your Honor. Kasi In-appeal nga sa Supreme Court, paano magiging final? Ikaw naman. Di ba? A Napakasimple. decision of the COA executory na po, Your appealed to Honor. the Supreme Court is executory unless a TRO is issued but is not yet final. Yes po, Your Honor. That is a correct statement. Opo. Di ba? Yes or no lang isagot Executory na siya. Pero hindi pa siya final. Hanggat ina-appeal pa yan ng nung kung sino mang agency like dito sa OBP, di ba? Hanggat ina-appeal nila sa korte yung findings po ng COA, hindi pa siya final. Oo, executory siya pero hindi siya final. Unless kung maglalabas ng TRO na hindi na po pinapayagan yung pag-appeal ng OBP, doon pa lang papasok yung final and executory na. Pero sa sitwasyon nga dito sa impeachment ni VP Sara dito sa COA, hindi pa po siya final kasi nga pwedeng i-appeal pa ni VP Sara at yung kanyang appeal pasok pa po doon sa 180 days na prescriptive period. So wala pa talagang final na decision regarding nga dito sa notice of disallowance. Kaya nga sabi rito ni Atty. Salvador Panelo, dapat yung Article 1 pa lang i-dismiss na kagad yan kasi nga hindi pa tapos yung ginagawang investigasyon ng COA. So tama po ba yung recommendation ni Atty. Salvador Panelo na i-dismiss na yung kaso, yung Article 1 ng impeachment gawa nga ng
gumugulong pa po yung audit ng COA at hindi pa to tapos, o dapat na talagang magpaliwanag na si VP Sara. So hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.